guys, welcome to this channel. This is a general reading for collective your energy of this day. Inside for a garoto to make me sigh, see your face. And for si eu não faço, bravo outra vez, vai ter que reborar e reborar. E reborar no fake vez. O nagawa mo din no, na tumalikod, lumayo sa connection na stagnant, tenga, or there's delay, restrictions. It's a negative, maybe it's a negative connection, it's a toxic relationship, yung nilayuan mo, or toxic person. You know, sa mundong ito, mayroong mga toxic na person. No? And now you're starting a new life, a new beginning, or something new na victorious ka. No? Napagtagumpayan mo na lahat ng odds, blockage, mga hurdles, obstacles, anything that blocks or hinders you. Yan. Embody my energy right now. Isa lang. Sama na yung isa. Matapang ka, courageous ka, very brave, no, and strong as a person na labanan yung maybe it's enemy or an opponent na harap-harapan. Kung nakita niyo, harap-harapan. So you are strong. It's a sign of strong personality na, and courageous and brave na personality, as well as hindi ka takot, no, na lumaban ng harap-harapan. You're not afraid. You are so strong. Physically strong, mentally strong. All in all, you're strong and brave and courageous. So yan. Bravo outra vez, vai ter que reborar e reborar. E reborar não fica vez. Ay, kasi ayan pala, kaya strong ka, you're supported and pinapastrong ng angel of strength. That's why. Kaya nga nagawa mo din itong lumayo, no? Tumalikod, kung meron kang tinalikuran. Yan. Minsan, madalas, ay kailangan tanggapin, no? Kung wala na, maybe it's a relationship or situation, kung mga nangyari, ay wala na din tayo magawa kung nangyari man yun. Na, ang option na lang or best choice, best decision is to move on, or else to let go, or else to walk away, or to turn your back and move forward, or yun na nga, yung lumayo ka na lang, ganun, or umiwas, lumayo for your good, lalo kung toxic na person or toxic na connection, or ikaw lang din ang nagsasuffer, or ikaw lang din ang kawawa if you will not turn your back, if you will not go away, if you will stay. See? So, ayan. What's coming towards you? Bravo outra vez, vai ter que reborar e reborar. Coffin, so this is ano tong coffin na to? It's a person actually. Let's see, kung person ba to? Yeah, it's a person na you will be together, okay? You will be together yung person na to, na you are match or may chemistry sa inyong dalawa. You are, I think you're meant to be together, and you will build a harmonious relationship, and
There's balance, harmony, and love between the two of you, and chemistry as well. And loyalty, kasi may dog din dito na possible you will raise dogs or mag-alaga ka ng mga aso. Yan. You know, animals are loyal like dog, no? Loyal to their owners. And a good companion, no? Yung mga animals like dogs, cats, nakaka-easy ng stress yun, nakakagaan ng pakiramdam. They're loyal, no? Lalo na yung mga aso. Unlike sa tao na pag tao minsan na there's a possibility na i-betray ka, lalo kung hindi mo pa talaga kilala yan. Yan. Lalo na kung toxic at selfish, ay nako. Swerte na lang kung matagpuan mo ay na lover or partner ay loyal, mahal ka, faithful, no? Paano kung cheater? Paano kung hindi mag-stay sa'yo? Paano kung sakit lang sa ulo? Stress lang abutin mo, very toxic. For sure, itong makatuluyan mo na to ay maging masaya kayo and maging loyal kayo kasi may dog naman dito eh. So yan. And itong person na ito ngayon ay shielded to. Hindi ibig sabihin na patay ha. No. Kaya nga darating sa buhay mo itong person na to. Kasi ibig sabihin itong coffee na to, parang shield yan siya. Shield sa mga spells, sa mga conjuration, maybe influences as well. And sa mga negativity or sa mga attacks ba, negative arrows, satanic arrows, mga ganon, evil powers, mga ganyan. And may light din na nakatutok sa kanya para protected siya from evil forces, guys. Wait lang. Ano pa ang iyong energy right now? Ito walang reversion to. So, you have a choice or para merong temptation ng devil right now, no? Which is victory through deceit. Of course, ganyan sila. Through doing evil, tempt ka nila. Gumawa ka ng deceit, evil, or maybe witchcraft, or spells, or any evil doings to be victorious. Ganyan mag-tempt ang mga devil kasi mapanilin sila. Alam niyo kung ano yung habol ng devil. Kung bakit nila tinatempt yung mga tao. Yung kaluluwa ng tao para tulad ng ganun sa impyerno. So yan. Pag na-tempt nila. Well, eto naman sa side ng light ay tamang desisyon. Clarity. Kumbaga, you're doing right? So yan o. Na alam mo, pure ka. And tama yung decision mo. Hindi ka gumagawa ng deceit. Kahit na hindi ka pa maging victorious. Pero ibibigay sa'yo ng liwanag o ng celestial beings or lalo na ng God o ni Jesus Christ ang talagang para sa'yo. No? At may para sa'yo yan. Hindi mo naman kailangan na magpatukso o magpadala sa temptation ng devil. Kasi yung goal nga ng devil ay makuha yung kaluluwa ng mga tao na tinatempt nila. So, yan. Pag nadala sa temptation sila. So, yan. Sino itong person na ito na coffee ng energy na darating sa'yo? Ito yung person na may nalaman, meron siyang na-discover na tinago, deceit, or else ay pwede din na hindi na nagagawa ng deceit. Why? Protected na siya yun sa lahat. Kung kaya hindi na tumatalab yung mga deceit sa kanya and scheme na ginagawa ng iba. Kasama ng mga witchcraft, spells, conjuration, kung ganyan. And ano pa?
magme-message or nagre-ready mag-message. Clarify ko, nagre-ready ba ito mag-message? So yes, nagre-ready siya mag-message, guys. Baka meron siyang send na message, pwedeng ikaw or ibang person, basta nagre-ready siya mag-message. Itong person na ito, pwedeng may kausap siya, like sa business or lalo kung negosyante yan. Di ba pag negosyante, madaming ka-connect yan, madaming connection. Hindi ibig sabihin nakarelasyon, ha? Hindi, madami ang connection eh. Pag negosyante, madaming kausap yan. Ganon yung negosyante eh. Sino bang gumagawa, sino bang business na mga business owners or active sa business. Kaya madaming connection, madaming kakilala na negosyante din or else madaming kausap. Di ba? Pag business ka, lalo ka active ka sa business. So yan, baka sa negosyo o baka mga kakilala niya, mga kamag-anak niya, i-message siya or else ikaw din, i-message niya. Kung sino man yung i-message siya, naganda itong mag-message. Meron siyang senda ng message, itong person ito. Pwedeng kamag-anak niya, pwedeng ikaw, pwedeng business partner niya, kung may negosyo, kung meron siyang business partner or else ay mga group, ka-team niya, or anyone. And King of Swords in reverse or King of Athens in reverse. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya or emotion. Yeah, yung emotion niya sa'yo. Anong emotion niya hindi niya mapigilan pagdating sa'yo? Yung desire niya, actually rooted, alam mo yung practical move. Kasi color brown dito na seryoso to guys, pumaganto. Seryoso siya sa offer niya sa'yo. Ano yung offer niya sa'yo sa Knight of Cups na to? Upright pa ba to? Hindi. The Star in reverse. Hindi niya mapigilan yung sarili niya mag-offer sa'yo ng more clarification with the Star in reverse here. A new beginning, a new cycle. Na more clarification pa. Yung the star dito ay parang yung star dito parang may binubuhos, no? Like mga negativity. So, yung hindi ka na nabubuhusan or matanggal sa yung mga binuhos sa'yo na nagdi-destroy sa'yo or else hindi na magtuloy-tuloy yung binubuhusan ka na mga distraction yung nagdi-destroy sa'yo. Kung merong mga gumagawa niyan sa'yo. Kasi may nalaman din itong person na to eh. Meron siya na-discover na hidden na may nalaman to. Like deceit. Nalaman siya ng deceit or patago na ginawa. Yan. Minsan akalain mabuti yung mga tao. Alam mo, kasi parang nga silang nagaan yung tupa, guys. Yun pala kay Lubo. Yung ganun, akala mo yung anghel, yun pala kay demonyo. Kasi mapanin lang nga ang mga evil. Mga akala mo yung parang maamang tupa. Yung akala mo yung mabuti. Talagang sila, guys. Magaling sila mag-mask. Nagmamask sila. Ilang beses na ako na yan. Talagang kukuhain nila yung loob mo na magtiwala ka sa kanila. Pero napaka-ahas pala nila, napaka-sneaky, napaka-traidor pala. Ganun ang mga gumagawa ng deceit and evil. Talagang hindi nila sinasadya, no? Yan ay planado nila yan. Talagang
they operate very sneaky and calculative, guys. They're calculative. I think they're psychopath or ganun ang mga evil. Kadalasan, patago ang alam mo ginagawa. Kadalasan yung sinasabi nila, kabaliktaran kung ano yung ginagawa nila. Kabaliktaran. Ganun sila. You know, evil are liars. Like psychopath. Ang mga psychopath ay very liar or sanay magsinungaling and master manipulators. Compulsive liar nga eh. Yung psychopath si. They mimic emotions as well. Lalo kung mawain ka, samantalahin nila yun. Ganun. Wala silang konsensya. Wala silang empathy. Yung mga psychopath. Yun ang dapat iwasan yung walang mga empathy. Kahit na wala ka pang kasalanan sa kanila para lang makuha nila yung gusto nila dahil umiiral yung greediness nila or maybe inggit, atakayin ka nila na wala silang awa. Gagawan ka nila ng deceit and scheme. Ikaw pang palabasin na masama. Kabaliktarin ka pa. Pero nakikita ng gadlat yan. So, this is you. You spread your wings. You're capable to fly high. Kasi parang may pakpak, no? Ibig sabihin na you're capable to fly high. You can achieve great things in life. You can soar up high. You can achieve pinnacle of success. Great successes. You will be achiever, passionate, strong, and brave enough to soar up high, to fly high, to achieve your dreams in life, your goals in life. No? Walang masama na abutin yung mga pangarap sa buhay. Hindi kailangan gumawa ng deceit and scheme or any evil. So yan, the crown and you are strong. O kung hindi ka pa strong, you will be very strong. May inner strength, inner stillness. Rooted, grounded, stable. Ganun. Matatag. Ate. Ano pang offer nito sa'yo kasi niyang pigilan yung emosyon niya sa'yo? Anong emosyon tong hindi niya mapigilan? Awa. So yes, naawa siya sa'yo. Dahil ginagawan ka ng witchcraft. May witch na nang atake sa'yo. May gumagawa ng witchcraft sa'yo. Of course, hindi makikita itong mga ginagawa ng mga witches or wizard. Patago yan, guys. Ganyan mag-operate ang mga sa evil forces. Ang mga evil. Patago yan sila. They hide their evil doings. Naawa siya sa'yo. Because you're a victim. Kasi may empathy itong tao to eh. Kaya marunong maawa sa mga biktima. Kasi biktima ka ng witchcraft. So, anong klase ng offer yung offer niya sa'yo? Parang something na stable kasi may brown dito yun. The Witch. Five of Pentacles. Na itong witch na ito ay ma-left out in the cold. Magdurusa. Magkasakit. Nung matake ng witchcraft. Na maging unstable na siya.
unsecured. Ganong offer. Tulungan ka niya. Kung sa bagay, nasa Bible yan, pinapapatay ng God ang witches, wizard, yung gumagawa ng witchcraft. Di ba merong verse sa Bible na Exodus 22:18. I don't think. Ang sabi doon, ang salita ng Diyos, patay ng mga mangkukulam. Mga witch, wizard, gumagawa ng mga witchcraft. Bakit pinapapatay ng Diyos? Kasi kampon ka ng kadiliman yan. No-oppress nila at inatake yung mga people of God. Kadalasan mga mabubuting tao pa. Dahil lang sa kasakiman nila, dahil lang sa inggit nila, inatake nila yan. Inagawa ng deceit and scheme. In order for them to get what they want. Kung ano mga intention nila. For their selfish purposes. For their selfish motives. Yan. So, ano pa? Ang mag-aaral ka ng ano itong pag-aralan mo? Yung pahirapan. Yung pahirapan ang witch. Ay, hindi siya makatulog. Actually, pag ganyan mas maganda pa just leave it to God. Matindi ang hatol ng God sa mga witches and wizard. Eternal parusa. Ano pa ang offer niyan sa'yo? You'll start from zero, a new beginning, na fresh, happy, masaya ang buhay mo, komportable ka, payapa yung isipan mo, nag-enjoy ka sa buhay. Kasi alam niyo, naging victim ka ng witchcraft na ginulo yung isipan yan, ginawa ng deceit and scheme, na hindi ka namuhay ng komportable, hindi payapa yung isipan mo kasi ang inatake din talaga ng mga witches and wizards, isip, utak ng tao. Yan. Para mali-mali ma-decision sa buhay. Para hindi mamuhay ng peaceful. Para kuloy ng utak. Para bigyan ng sakit, mga ganun. At mamuhay ka na, mag-umpisa ka na ng mamuhay ng healthy ba? Yan. At na-enjoy mo yung bawat araw mo, buhay mo. Living a positive life and there's growth, nag-grow ka, o kung meron kang talent or abilities, mas lalo mag-grow, lalo kung mahilig ka sa kung ano man yung hilig mo, like music or dancing or singing or anything, or playing instruments, no? Or mag-drawing or kung ano man na ma-enjoy mo yung ginagawa mo, na alam mo, mamuhay ka ng happy-go-lucky, passionate ka, and active, energetic, and goal-driven, and at the same time, na-enjoy mo yung buhay. Yun ang gusto niya for you. Kasi naawa to sa'yo. Siguro, alam niya kung anong mga deceit, injustice, yung tinamo mo, yung dinanas mo. Sa kamay ng mga evil, sa kamay ng mga witch or wizard, isa man or marami man yung gumawa sa iyo. So yan. Ang mag-heal ka, ang maghilom, ang mag-recover, ang maging healthy,
bumalik yung ningning mo, kinang mo. Ang maging stable, rooted, grounded. Ang ma-relax, rejuvenate. And to love you. Ang mahalin ka ng tunay. Totoo. Ha? 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 Ano yun? Ha? Ano yun? Ang bahay yan. Oh, thank you. Pumasok. Ay iparamdam sa'yo yung tunay at totoong pagmamahal. And yung mamuhay kayo na stable, secured, masaya together. Na-enjoy ninyo yung magkasama kayo, nagtutulungan. Komportable yung buhay mo with this person. Living a healthy life kasi may fruits dito, abundant. Kasi may fruits, may simbolo din ng prosperity or abundance and healthy life. And asawahin ka niya. Yan ang offer niya sa'yo. Mag-umpisa kayong magsama sa isang bahay, bilang mag-partner, bilang mag-asawa na. May offer to na huge offer sa'yo. Para ba mamuhay kayo, titira kayo dito sa lugar na tahimik, peaceful. Doon ka mag-heal, doon ka maghilom, doon ka mag-relax, mag-rejuvenate, matanggal lahat ng mga stress mo, makarecover ka sa lahat ng mga injustice na pinagdaanan mo sa kamay ng witch, or kung marami sila witches, ganun. Ay, ano ba ito kanina? Ano ba itong Lord of the Shadows? Upright ba yan? Parang in reverse siya. So, in reverse nga siya, guys. So, I'll take it like this, no? Kasi parang pahalampat ako yung dalawang to. So, Queen of Wands, the Lord of the Shadows. Yung hindi ka na din nasusundan ng mga nang-spy, nang-espiya sa'yo, nang-mamanman sa'yo, nang patago. At hindi ka na nasusundan ng like monitoring spirit, mga ganyan ba, misty lang, mga ganun, gusto ma-control. So, kaya nga namamanman yan sila, namamonitor kasi gusto nila ma-control, ma-harm, ma-misty, di ba? Queen of Wands, at maging positive ka na in life, passionate. So, gusto niya maging ganito ka, maging strong, passionate, you can achieve your goals in life, goal-driven, positive as a person, good-looking, nag-blooming. Ganyan na person ang maganda, no? Na piliin kasi talagang may care at may empathy sa'yo, sa victim, kawawa. So yan, ito na lamang for collective readings.